address na maging dito sa England, dati-dati, hindi binibigyan ng equal opportunity ang mga babae. Hindi nga pinagpatrabaho ang mga babae noon eh. Pero nagkaroon lang ng, wag naman sana, nagkaroon ng revolt, kundi nagkaroon ng changes na binigyan ng equal opportunity ang babae. Amen. Biblical ba? Yes. Nung pinapakain ng 5,000, binilang ba yung mga babae? Hindi. Ang binilang lang mga lalaki, hindi nga binilang ang mga bata, at parang ini-equal lang ang kahalagahan ng babae doon sa mga bata. Hindi binilang. Hindi siguro naman pagkain ang pinag-usapan doon kasi mga lalaki malakas kumain kaysa babae. Pero ang gusto ko sabihin dito is, mga babae noong kapanahunan ay hindi ganun binigyang kahalagahan. Nasusundan ba? Medyo maaring sa mga ibang batas o sa ibang tradisyon, so okay, maaring sa Muslim. Pero ang gusto ko pong sabihin dito is, okay, at first, let's recognize, but as it goes along, they will see its capability. Palagpak naman kayo mga babae. Okay, mahalaga babae, biro nyo, ang queen natin, hindi king. Hindi king ang ano ng bansa ito, kundi queen. Kaya ko lang sinasabi yan kasi dati-dati, kaya hindi nila masyadong binigyan ng equal opportunity, especially sa pagtatrabaho ang mga babae, pero nung makita nila, inanaw nilang magtrabaho, ay, gumana naman pala. May capabilities din naman pala. Ganon din, ang kingdom ng Lord, maaaring titingnan mo sa umpisa ay walang capability, walang potential, pero noong nag-work out, as it goes along, nakikita mo, powerful pala. Hina ang mga amen ng mga babae. Parang hindi kayo kumbinsido, parang naunahan kayo doon sa mga preceding verses. Okay, kaya po binanggit yan, sabi ng Galatians chapter 3 verse 26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Walang sinabing daughters doon. Tingnan natin, baka magtampo naman kayo. For as many of you as were baptized into Christ, have put on Christ, verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Yeah. The only point, okay, so pwede na magsalita pala. Bakit? Kasi lahat na nagbautismuhan kay Jesus Christ, wala nang pagkakaiba, babae man o lalaki, because it is not by might, it is not by a female or a male servant, but it is by the Spirit of the Lord. Amen. Kaya lang nga, inihalin tulad ang paghahari ng Diyos sa isang babae kasi noong unang kapanahunan, especially sa kapanahunan ni Jesus Christ, parang ang mga babae ay weaker vessel, parang less capability, less ang potential, pero gusto niyang sabihin, kahit maliliitin man ito ng karamihan, ang kingdom ng Diyos ay nag-work. Amen. Okay? Maliban pa po doon, maliban sa ito ay itinago ng babae, the liver is hidden in 3 measures. Bakit? Kasi last week, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. Alam natin kung bakit ito tinatago kasi nga ayaw natin manakaw. Amen ba? Ganito kasi yan, may mga bata na ayaw kumain ng gulay, di ba? Amen. O naman sana, matanda ayaw kumain ng gulay. Parang so strange, parang ultimo. Okay, kaya ko po nabanggit yun dahil yung kapatid ko, nagluto po siya, may nagano siya ng salad master. Nagano siya ng mga fruits, maaaring kasama na doon, yung cabbage, yung patatas, carrots. Pinagigiling niya yun, tapos inihalo niya sa cake. Yung ano ba, yung brownish. Brown na, kasi brownish. yung inano niya, ginagrind niya mga salad or lahat ng mga vegetables, isinalo niya doon, itinago niya sa cake. Nasusundan niyo po ba ako? So, hindi malaman ng bata
cake. Okay, one good illustration pa. Ito, kabisado ni Brother Romel. May mga pasyente kaming ayaw minom ng gamot. Kasi nga, may diferensya, may mga brain injury na sila. Siyempre, yung understanding nila, may diferensya na rin. Ayaw minom ng gamot. May ang ginagawa namin, tinatago namin sa pagkain. Kain lang sila ng kain, pero yung gamot, nakakain nila. Nasusundan. So, nagkukuha niyo bakit ang libadura ay itinago ng babae doon sa masa, doon sa harina. Okay, maliban mo pa dyan, hidden in such a way, nasabi ko na yan, it couldn't be stolen. The little is hidden that you cannot see it. Last week, napag-aralan po natin na kung ang surface lang ang titingnan ng tao, hindi nila masusumpungan ang treasure sa kingdom ng Lord. Ganun din, kung titingnan mo ang surface ng kingdom ng Lord, hindi mo makikita. May nakikita ka ba? Ay, itong harina, itong yes. Mayroon ka ba nasabing ng gano'n? Maliban na lang, ang libadura ay nasa maliit na lagayan pa, masabi mo na libadura ngayon. Pero kapag ang libadura ay nahalo na doon sa harina, hindi mo na ma-identify yun. Nakatagok nga eh. Nasusundan. Parang, yes ba? Yes. Parang ang tingin niya, parang hindi yes. So, using your sight or eyes, you cannot see the living on the dough. Ganun din ang pagkahari ng Diyos. Kaya nga, sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 7, we live by faith, not by sight. Kasi, never na makikita mo ang libadura na nakahalo na sa masa, nakatawag yan eh. Nasusunod ba? Okay? True power is hidden just like true riches. Ewan ko kung naalala niyo yung sinasabi ko na, ewan ko kung ganun kayo ka-observant, ganun kayo ka-keen observer pagdating sa pangyayari sa paligid niyo na, napansin niyo po ba kung sino yung nagsasabing, saksakin kita o bugbugin kita, suntukin kita, yun yung mahilig lang magsalita. Yung mga waray, sorry na lang, mga waray medyo matapang. Pero sa totoo lang, maraming laman sa kulungan waray, kasi ang tatapang ng waray. Hindi ko pag-underestimate ng waray o paninira sa waray. Sa totoo lang, kung anuhin mo ang laman ng kulungan lalo sa Manila, ang laman ng waray, kasi ang tatapang ng mga waray. Kahit waray ipin na, lulusot ka tayo. Ang gusto ko sabihin doon, yung nagsasabing suntokin kita, saksakin kita, hindi mahirap pag gumawa yun. Yung tunay na matapang, hindi nagsasalita yun, basta-basta na nagsasaksak. Nakukuha niyo po ba ang gusto kong sabihin? So, true treasure or true riches, magiging truth na yung tunay na tapang, hindi mahilig magsalita yun, nakatago lang yun. Kaya yung mga tahimik na tao, huwag kayong magkumpiyansa doon, delikado yan. Mga nasa loob ang pulo niyan, hindi ko sinasabing si Brother Romel yun. Ang gusto ko lang sabihin doon, maging ang power ng kingdom ng Lord is nakatago din yan. Amen. Marami tayong napapansin na maraming tao na ang sasama nila na hindi mo akalain kahit ako hindi ako akalain maging pastor. Ang sama ng pagka-estudyante ko na, pag-ugaling ko na, pero kamukat naging pastor din pala. Sino nakakaalam? Kahit hindi mo yung inaakay na hindi umaakay, ang tagal-tagal mong kinukulit, ayaw umatay, tapos medyo sinusupladuhan ka pa, malay mo pagdating ng panahon, nauna pang nakapasok sa paghahari ng Diyos kaysa sa'yo. So, huwag natin i-underestimate o huwag tayong panghinaan sa paghahari ng Diyos kasi ang power niya is nakatago lang, but it doesn't mean that it's not working. Hindi porket hindi mo nakikita ay walang ginagawa. Amen. Amen. Okay. True measure signifies enough meal for the day. So, hindi lang daw yung pang-almusal, hindi lang yung pangtanghalian, hindi lang yung panghapunan ang naapektuhan ng libadura na ito or hinaluan, kundi buong pagkain 3 times a day ay mayroong libadura. Apektado ng kapangyarihan ng libadura. So, no wonder na iisipin mo na kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos, I'm guaranteeing you na hindi ganyan ang katatayuan mo sa buhay.